Okay guys, welcome. Isa na namang edition, 250 plus. No sir, ng ating... Plus na lang. Oo nga, nakalimutan ko kung 3, 4, 5 eh. Okay. Hindi ko alam eh. 230 Dave, 250 plus na eh. No, 250 plus. Oo. Mm. So ayun, so nakalimutan na namin eh. Kung ano yung dahil sa dami na nangyari, bagyo, yung mga kung ano-ano. Pero ang natatandaan ko is dun sa 1 Thessalonians chapter 3, which is the previous episode, ay tungkol siya sa ang Christian ay nakatalaga na may suffering. Okay. Yun lang naman. Mm. So, dapat expect natin as a Christian na may suffering, merong tawag dito, pagsalungat sa ating mga tinatayuan, mga pinaniniwalaan. Okay. Which is very normal as a Christian. Okay. Ngayon kasi, ang tao ay ayaw ng tao, sa psychology, di ba? Ayaw ng tao dapat ng conflict. So, yung utak natin, gumagawa siya ng kung ano-anong defense pag may conflict. Kung saan na nga napupunta yung defense eh. Depende kung saan mahuhulog eh. Merong magbe-blame ng iba, merong i-blame ang sarili, merong tatakasan lang, maglilibang. Ikaw, sir, bilang kilala mo naman yung sarili mo, ano sa tingin mo yung defense mo kapag may conflict ka? Kino-confront mo. Oo nga pala, may ganon. Oo, ayan. Kumakain. Ayun. Kumakain ako. Yan. Stress eating ka ba? So, Tsaka, lilibang. lilibang din. Di ba may ganun niya Kuya Paji? May mga sublimation, di ba? May mga kung ano-anong... Pinakamaganda nga actually yun, yung sublimation. Pero may repentance din kasi, maganda rin. Maganda rin kasi repent. Hindi siya defense mechanism. Yun talaga yung magandang ano. Siyempre, alam ba ni, di ba, paring Freud? Ay, kay Freud ba yun? Okay, di ba? Sabi ni Freud yun eh. Okay, sige. Psychosexual theory yata kasi yung niya eh. Ayun. Ikaw, B, anong defense mo? Ayan, ang defense niya is yung ignorance. Ano ignorance? Ay, hindi. Yung, ano tawag doon? Yung binabaliw. Ni-ignore. Ignorance. Mali pala yung ignorance. Okay. Ano yun? Sinasadyang huwag pansin eh. Ignore. Hindi ko alam. Ganon. Okay. Ako kasi tumatakbo lang. Ganon. Ipag may naramdaman. Oo, pag may naramdaman akong kailangan ko tumakbo. Hindi, actually, ang pag-jogging ko is more on sa sa mental eh. Sa therapeutic. Kesa physical eh. Pero ang sarap kasi sa pakaramdam na may mga lumalabas na pawis sa'yo. Tsaka mga toxins sa katawan. Ewan ko. Parang sabi nila kapag nararamdaman ko naman, pag pinawisan ako, medyo yung mood mo, Apart naman kasi talaga yan. Minsan pag naaaning ka, di ba? Dalawa lang daw yun eh. It's either daw magpapawis ka o maligo ka. Ligo din. Totoo. Ligo din. So, yun. So, kaya namin nabanggit yun. Yun yung mga madaming kinahuhulugan ng tao kapag may conflict. Okay. Mga defense, na ayaw ng psyche natin ng conflict. Kaya ako saan-saan to. Ngayon bilang Christian, may conflict talaga. Yes. It's either yung conflict na yon is gawa ng tao o gawa ng pangyayari. Pwede sarili mo rin. Pwede sarili mo rin. Consequence din ng mali mong decision. Pwede rin naman. Oo. Pero bilang Christian, binalaan na tayo. Na may warning naman nun. Na umpisa pa lang. May reminder. Si Jesus. In this world, there are many tribulations. Ganun. So, maraming klase kasi ng, ng conflict o ng hindi magandang pakiramdam eh. So, pwede nga yan yung sabi ko, galing sa sitwasyon. Yes. O may pangit na sitwasyon. Kunyari, ngayon, bumagyo. Christian ka o di ka Christian, nakakaranas ka naman ng binagyo ka. Walang exempted. Kasi, merong mga super Christian, kung tawagin, na parang exempted ngayon sila sa lahat ng mga natural na... parang kunwari, yung
yung area is prone sa flood. Tapos yung Christian nakatira doon sa gitna. Para yung kanya walang baha supernaturally. Parang Kasi gano'n. nasa paligid may baha. Not Kasi if God necessarily. is for us, di ba? Yun. Yun yung pagiging extreme. Ayun. Though hindi ko naman dinidiscount na si God, talaga naman, kaya niya mag-work in behalf. Pwede naman talaga na mag-create siya na supernatural na mga works. Pero wag yung ganong mindset na para bang self-entitled ka na laging supernatural yung mangyayari sa'yo. Parang favorite ako ni God. Or para bang tingin mo lagi sarili mo, ikaw yung main character, tapos yung lahat ng tao sa paligid mo, mga NPC. Mga mga... Tagapanood. Para tagapagpaganda lang ng buhay mo. Para ikaw yung main character. Hindi. Ano bang ibang term sa main character syndrome? Yun lang ang alam ko eh. Ewan kung may tamang term pa doon. Narcissistic, overt, tsaka yung covert. Oo nga pala. Yung overt, yung mayabang talaga. Isa kawawa. Yung covert, yung parang kawawa. Kahit ganito ko, ayun eh. Pero ako pa din. Ayan. May ganun nga pala. So yun lang. Ano natin. So bukod dun sa natural disasters o yung mga fortuitous event na pwedeng mangyari sa atin, nasa tingin natin exempted tayo, is meron din naman yung sa gawa ng tao. Yes, meron. So, kunyari, bilang tayo, Christian, talagang may makaka-encounter tayo ng mga ibang paniniwala na magka-clash. Yes. So, ikaw ba bilang Christian? Ikaw ba ay tutupi? At makikiayon? Yes. O ikaw'y maninindigan? Yun, no? Kasi kung ikaw'y namulat, hindi na muling pipikit pa. Okay. Okay. So far, dun sa ating recap, so more on dun siya. So, sa 4 is ito, medyo, medyo, ano tawag dito sa topic na to? Kaya mo yan. Hindi critical eh. Medyo, hindi, sensual kasi. Okay. May ganong topic. Okay. Sensitibo. Okay. Na topic. Sa tingin ko, no holds bar na natin gawin. Okay. No. No holds bar eh. No? Lagi namang... Total konti lang nakikinig sa atin. Hindi naman tayo mainstream. Kaya wala pang mambabash niyan. Sabi kung may mambash man, hindi. Safe lang naman sinasabi natin eh. Okay. Wala tayo nakataking tao. Okay. Sige. Sige, tuloy natin. Sige, go! Verse 1 and 2. Finally, mga kapatid, meron kaming request at ipapakiusap ko sa inyo bilang representative ng Panginoong Jesus. Natutunan nyo sa amin kung paano dapat kayo mamuhay para mapasaya nyo ang Diyos. Okay. At yun nga ang ginagawa nyo. Kaya sige, pagbutihin nyo pa yan. Alam nyo ang mga teachings na tinuro namin sa inyo galing sa Panginoong Jesus. Okay. Yung verse na to, though may salita siyang finally, hindi siya conclusion. Okay? So, ang point nito is more on transitory. So, ibig sabihin, magta-transition siya sa ibang thought or idea. Okay. So, parang ang point finally, parang anong point dito is, as for the rest, ayun. Sa mga tweet bagay. Okay. Pero hindi siya final na conclusion. Okay. Kumbaga, ina-address lang niya yung idea bago lumipat sa another idea. So, hindi pa ito yung last part ng first Thessalonians. So, basically, tinuturo dito kung paano maglakad sa liwanag at saka maluwalhati yung Diyos sa ating pamumuhay. Pag sinabing walking in the light, ibig sabihin namumuhay tayo sa katotohanan, namumuhay tayo sa salita ng Diyos. Lifestyle. Yun yung walking in the light. Nabubuhay tayo sa pagsunod sa salita ng Diyos. Okay. Mahalaga yun, sir. Of course, mahalaga yun. So, ang gusto dito ni Paul, hindi sinasabi dito na Paul na immature yung Thessalonians eh. Hindi. Mature yung Thessalonians, pero gusto pa niya na mas mag-improve, mas mag-abound sa goodness yung mga taga-Thessalonians. Parang wala pa naman ako nakikitang rebuke. Wala pa nga. So far. So far, wala pa nga. Pero niisip ko din, dapat meron. Kasi, kasi umabot ng 2. Joke lang. May mga letters naman kasi si Paul na hindi naman necessarily pang-rebuke eh. Mga reminders. Katulad dito, parang reminders, just as you have received from us. So, ibig sabihin,
meron na siyang mga previous instructions. So, kumbaga, nire-remind lang niya kung paano mag-conduct ng way of life itong mga Thessalonians na makaglorify kay God. So, tandaan natin na kapag ang isang tao is na born again, nakilala niya si God, hindi siya yung parang may option siya kung pipiliin niya si God o hindi. Walang ganon. Pag ang tao is na born again, automatic, pinili siya ni God. And automatic, nandun siya sa ilalim ng authority ng ating Panginoon. Kaya nga may sinasabi na bondservant or slaves or servant of Christ. So, meaning to say, yung iba sasabihin na naman, ay, inaalaw yung slavery. Hindi yun yung point nun. Ibig lang sabihin is, nagpapasakop tayo sa kingdom ni Jesus as a king. Kung lalaliman mo nga yung basa saka yung tonte, lahat tayo alipin. Mamimili ka lang naman kung alipin tayo ng There's no such thing as freedom. Lahat tayo alipin. Sino ang tunay na malaya? Pero pipili ka lang ng amo Yung amo na pahirap at pasakit o yung amo na deliberate ka sa lahat ng paghihirap na yun. Siyempre, doon sa mapagbigay at maunawain na amo. Pipili ka lang. Yes. So, basically dito, sinasabi dito na alam na ng Thessalonians yung mga kautusan At, nung binabanggit ni Paul dito yung mga kautusan sa mga Thessalonians, hindi yun option. Actually, para bang military household ang dating dun sa command Ito yung dapat ninyong pamumuhay. Ito yung dapat nyong gawin. So, basically, dito sa mga susunod na verse, ituturo dito ano yung mga tamang pamumuhay na yon. Okay, go. Okay, next. Verse 3 to 6. 3. Hanggang 6. Okay. Gusto ng Diyos na maging banal kayo, kaya huwag kayong maging immoral. Dapat alam ng bawat isa sa inyo kung paano irespeto at ituring na banal ang misis niya at huwag silang tratuhin na parang sa paraang pagbibigyan lang ang pagnanasa ng katawan, gaya ng ginagawa ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Huwag niyong gagawa ng masama o lolokohin ang ibang Christian sa issue na ito tungkol sa sex. Oy, medyo ano yun Pinoy version Tandaan nyo, seryoso ang warning namin sa inyo. Paparusahan ng Panginoon ang mga gumagawa nito. Okay. Pinakikita dito, ito daw ang layunin ni God sa atin, yung sanctification. Ngayon, para aware lang tayo kung ano yung sabihin ng sanctification. 3 kasi yan sa journey ng pagiging Christian. Nung tayo ay nakakilala sa Diyos, nanampalataya sa Diyos, tayo ay naligtas sa kaparusahan ng kasalanan. Ang tawag doon ay justification. Ibig sabihin, ginawa tayong matuwid. Pinaging dapat tayo sa harapan ng Panginoon. Ito namang sanctification, ito yung hindi biglaan, ito hindi yung proseso parang one time. Ito, process to. Mula nung na-born again ka hanggang sa dulo o huling hininga ng iyong buhay, nagaganap itong sanctification. Patuloy na kalinisan. Yes, paglilinis, okay? Pagtatanggal ng tinik o sabihin natin na pagpapadalisay ng ating buhay. Pagbawas ng sungay. Ganun. Ayun. Huwag bawas, pagtanggal ng sungay. Kasi bawas patutubo uli. Pagtanggal na... Parang walang... Di ba madalas sinasabi yun, ay magbabawas pa sa kasalanan. sungay. Pati ba... Yun yung pag-usisiba bawas sa kasalanan. Ba't di mo pa ubusin? Yung Monday to Saturday, nag-ano ka ng points. Tapos nagwi-withdraw ka lang sa ay nagde-deposito ka lang tuwing Sunday. Hindi dapat ganun. So, bagay sanctification is pinupurun mo talaga, tinatanggal, pinuputol mo talaga, inaalis mo sa buhay mo. So, part ng sanctification na to, nagbigay si Paul ng very clear na utos kung paano yung buhay natin magiging pure. Isa na nga doon is umiwas o tumalikod tayo sa sexual impurity. So, ibig sabihin, lahat ng mga sexual sins ay dapat nating talikuran. So, may tinatawag tayong fornication at saka adultery. Fornication is sexual sin. Mga sexual sins na ginagawa na hindi kasal. Hindi kasal. Ng hindi kasal sa fornication. Yung adultery naman, ito yung ginagawa mo outside of marriage,
married na yung isang individual. Yon. So, kumbaga, lahat ito ay magfo-fall babagsak ka rin sa immorality. Sa sexual impurity. Mapakasal ka o hindi. Yes. Bakit ito yung kinommand? Okay, ngayon, bakit ito kinommand? Kasi nung laganap ang Roman Empire, napaka-common sa kanila yung merong kabit o merong second wife, ganyan. Kahit nun? Oo, sa ngayon, Roman Empire. Ngayon kasi, ewan ko kung masasabi kong common o pinapagawing common. Kasi nai-issue ngayon eh. Di ba? Pagkabit. Sasabihin nga nila, iba nakalagay sa Bible, si David after God's own heart. The man after God's own heart. O daming asawa. Kaya nga yung may napanood kami noon na segment, yung kay Ali, yung babae, sabi niya, kaya nga yun yung pinagmulan ng mga problema niya, tsaka issue eh. Kasi parang, yung nakikipag-debate sa kanya, sinasabi, bakit sa Bible, si David, daming asawa. Hindi naman yun yung pine-prescribe kasi ni God. Nagkukwento lang. Oo. Kinuwento lang na madami siyang asawa. Hindi yung sabihin na, kayo din ha? Yun yung term, maganda yung ginamit na term ni Ali dun eh. Descriptive and prescriptive. Pag descriptive, dinidescribe lang niya yung kwento doon sa Bible, yung characters, ganun. Pag prescriptive, ito yung dinedecree ni God na dapat na gawin or pamumuhay. Hindi pag doktor, nagpe-prescribe ka ng gamot, yun yung dapat mong inumin. Yun. So, nakikibasa ka lang nakikibasa ka lang eh. At napakadaming issue ang nangyari dahil maraming ano ba sa tingin mo? Asawa. Sa bagay, magastos. Magastos. Tapos magkakaroon ng conflict yung dalawa. Hindi mo sa mga anak mo. Hindi naman pwedeng pantay-pantay yung pagtingin mo doon sa dalawa, di ba? You will hate one and love the other. Parang ano nga din yan sa gods di ba? You will hate one and then love the other. Kaya ano lang, yung nanay ni Samuel, di ba? Dalawa kasi yung asawa nun nung tatay ni Samuel O siya, barren. Yung isa naman, so despise siya. Yung kay Abraham din, di ba? Kay Abraham. Actually, 3 ang naging asawa ni Abraham. Si Sarah, si Hagar, at saka si Keturah. Nung namatay si Sarah, siya yung pumalit na asawa. Slave din? Mistress. Mistress yun. At kung di nagkakamali, 6 yung naging anak niya doon. So, kung papansinin mo, ang daming naging issue dahil maraming asawa. Saka New Testament, malinaw na of one wife. Of one wife. Kahit naman din nung old, of one lang din naman. Kasi majority ng mga issues na prevent sana kung hindi nag-asawa ng marami. Kahit si David. Di ba? Hindi naman sana nagkaroon ng pagpatay kay Uriah. Hindi magkaroon adultery kung hindi dahil sa wrong desire ni David. So nanganganak ng problema. Ngayon, kaya very timing na sabihin ito ng mga ni Paul sa mga taga-Thessalonians. Kasi yung Roman Empire kasi, meron silang ganitong linyahan. Ito may amoral view kasi sila ng sex We keep prostitute for pleasure. We keep mistresses for the day, for the needs of the body, and we keep wives for the faithful stewardship of our home. So yung totoong asawa, sila yung tagapangalaga. Parang sorry sir, bago ko lang makalimutan. Para palang yung mga linyahan din natin sa Pilipinas. Kaya at least sa'yo ako umuwi. Yun, di ba? Ganun. Meron pa yung sa pag-aanak. Kaya ako nag-anak ng marami para maraming tutulong sa pagtanda ko. Yung mga very selfish na reason. Meron pa yung parang kamukha niyan sa Pinas. Tikim-tikim lang kasi. Ganun. Sabi ni Judy Ann, karinderya sa karinderya na yung din, parang kapag bibili ka kasi ng baboy, parte-parte. Huwag ka bibili na isang buo. Which is, alam naman natin, si God, against sa ganun. Okay? So, kumbaga... Diba, sir, meron din ngayon konsepto ng live-in. Parang kailangan mag-live-in muna kayo bago kayo magpakasal. At ina-accept to ng karamihan. Ha? Would you believe na sa isang section, pilot section to
Dapat survey kita ganyan. 28 sila. 12 sa kanila nagtaas ng kamay na pabor sila sa live-in. 28 sila sa section na yun. 12 doon, pabor sa live-in. Yung 16, hindi. Okay. Ito yung point ko. Medyo nagko-close na yung gap ng mga pabor sa hindi pabor. So parang siya, 40-60. Pero ito pa rin point. Mas madami pa rin yung hindi pabor. So, kunwari, sasabihin ng mga celebrity at saka yung, syempre, hindi naman din maganda example yung celebrity, pero hindi ka naman Christian. Yung sasabihin na, 2025 na, kang gano'n, napaka-outdated naman yan na, napaka-backwards naman sasabihin mo na immoral yung pag-live-in. So, ibig sabihin, pag nagtagal pa na konti yung panahon, yung mga seemingly mali noon, tama na. Hanggang saan mo iaasog yung dividing line ng morality? Hindi ganun ang Bible. Kaya nga hindi progressivist si God tsaka yung Bible in terms of ginagalaw yung morality. Live in, ayan. Yan. Ang sinasabi nila doon, para kasing nagte-test drive ka. Nagte-test drive. O kaya nga pag mag-asawa na sila, sawa na dahil na test. ganito kasi yan. Kunwari, bibili ka. Hindi pa binibili. Tatry mo yung cellphone, Gusto mo bang iuwi mo yung tinry mong cellphone? Siyempre yung brand nyo. Yun din ang point. Kaya ito, live in. Tapos ka magkakasal. Kahit same model, di ba? Kahit same. Tama. Kaya mali. Kaya may tester. Hindi na may tester kayo uwi mo. Hindi may tester kayo uwi mo. Kaya nga hindi tinetest. Sa sir? Sa maibago? Sa abortion, yan. Anong stand ng mga student mo? Natatanong mo? Oo, madami pa rin naman yung against. Mas, yung sa live-in lang medyo nagko-close yung gap. Pero sa abortion, hindi talaga. Hindi siya yung kasing lalanong sa western na... This is my body. My body, my rules. Ayun. Grabe yung perversion, no? Pero sa mga students naman, yung, kung ano yung same na sinabi ni Jesus sa communion, that this is my body. Yun din yung kanilang hindi sinasabi. Same din, pero twisted. This is my body. Yung justification naman ng mga estudyante ko, bakit payag siya sa live-in, hindi naman daw porkit live-in is nagsisex. Yun ang tanong ko sa kanila, gaano ka kalapit o kalayo dapat sa bangin para masigurado mo na hindi ka mahuhulog? O kaya maglaro tayo sa reels ng triangle. Ito syempre, di ba, kung ayaw mo talaga mahulog, lalayo ka talaga ng malayo sa bangin. Hindi yung para ba, try ko kay isang pa ako nasa bangin. Hindi ka gaganon. Nanunubok. Diba? So, parang point nun is, kahit na sabihin natin na strong ka sa area na yan, na hindi kayo magse-sex, ingatan mo na. May tendency, lalo na doon sabi natin weak doon sa area na yun. Kasi sa napapanood ngayon talagang parang ninormalize. No. May mga palabas nga na para bang hindi pwedeng hindi kompleto yung palabas pag wala yung sex scene. Hindi katulad ng araw na kapag may gano'n, ipopokus dun sa may bulaklak, tapos lalabo, tapos bigla umaga na, yung bulaklak uli, zoom out. Ano nangyari? Ibig. Ngayon, hindi nangyari na lahat, tapos, walang censorship na nangyayari. Ano nga pala pangalan mo? So, kumbaga sinasabi dito, kailangan nating umalis sa lahat ng behavior. My God. Kasi yung sexual sin daw, we are sinning against our own body. And the body is the temple of the Holy Spirit. So, when we are sinning against our body, we are actually sinning against the Holy Spirit. Yep. So, kailangan daw maging careful tayo. Kaya nga yung pornography yung is also daw kasi, sinful. yung sexual sin na yan, okay. Saka yung greed, tinatakbuhan yan. Yan ang alam ko na dalawang sin na hindi mo lalabanan. Takbuhan mo daw. Oo. Yung sinabi ni Zach Punin Si Satan nga, kaya mo labanan Resist the devil and he will flee from you. Pero kapag ang usapin daw, sexual sin at yung greed, di ba? Tatakbuhan mo talaga. Tatakbuhan mo daw yun. Kasi hindi ka nang mananalo doon. Yes. Kasi sabi dito, kailangan alam natin i-possess yung sarili nating body. Not in passion of lust like Gentiles who do not know God. So sana, yung sa pamumuhay daw natin, merong difference kung paano mamuhay yung mga hindi Kristiyano. Meron daw dapat distinction.
Okay. So sa kanila, uso pala yung kabitan, no? Normal lang sa kanila. Prostitute. Pag pinanood mo yung The Chosen, may character doon. Do, syempre, hindi to Canon. explicitly na nakalagay sa Bible, pero may idea. Yung isang character kasi doon, si Gaius. Si Gaius. Oh, si Gaius. Yung Yung medyo matino na yung Roman soldier, na nagbabantay kay Matthew. Yeah. Yun. Nung sinasabi niya na meron siyang servant, ganyan. Pero Yung totoo, pala, anak din niya yun sa ibang babae. mm. Kasi normal sa kanila yung merong ibang babae. Pero na-realize niya na parang may conflict, ganyan-ganyan. Ang Romans ba, sir? Zeus? Greek, yung mga Greek, sila yung mga sumasamba kay Zeus, kay Athena. Ang Romans? Ngayon, yung mga Romans kasi, ang ugali niya, nananakop sila. Pag nakita nila na yung culture na sinakop nila is maganda, hindi nila sisirain. Ia-adapt nila, iti-take nila as their own. So, yung Greek mythology, nag-create sila ng counterpart nun na Roman mythology. So, si Zeus sa Greek, pagdating sa Romans. Jupiter. Yun. So, yung Mercury, Venus, Earth, Mars na mga name na yan yung Roman, Roman mythology. Okay, gets. Kaya din yung Roman Catholic, di ba? May mga oracles at saka may mga gods and goddesses para ma-evangelize nila daw yung mga Greek. Ipinalit nila bilang mga santo na kung saan pwede ka mag-pray as mediator. Yun yung ng Roman Catholic. Kasi Roman pa rin. Same concept. Yun. So, yun yung pinaka ng Roman Empire. Hindi sila yung barbaric na mande-destroy agad. If they seem... Kaya pala parang sa The Chosen, saka syempre sa Bible din. Syempre. Hindi nila yung, kunyari, pag nandun pa din yung mga Jew. So, hindi sila yung parang tayo bilang Pilipinas, sinakop tayo ng Spain. Talagang yung kultura natin inano nila. Ano pa naman sila? Somehow civilized. Tsaka kumbaga, kumikita sila, napapakinabangan nila Nagpe-pay sila ng tribute Okay. Ayun. Sa tax, no? Sa tax. Ngayon, sasabi dito na yung body daw ng isang tao is pagmamayari ng Holy Spirit. Kapag nag-asawa ka, pagmamayari ito ng iyong asawa. But then again, this should not be given to abuse. Kaya nga sinabi pa rin sa Bible, kahit mag-asawa kayo, is huwag kayong do not be given to temptation. Mag-pray kayo. Okay? Baka sabihin, wala kayong self-control mo. Kasi, nakukwento to, even nung mga teachers ko noon, tsaka yung mga kilala ko O kahit si Brian, minsan nakukwento. O yung kinasal kayo, ilang beses kayo mag-sex, ganun-ganon. Parang ganito kasi yun Parang ganito kasi idea nun Kunwari, nagkukwento kayo about sa pag-aanak. Hindi nagtatry naman kami Parang ka nagkukwento na, ay, nagsisex kami. Parang naked mong kinukwento yung... Bulgaran. So, kumbaga, magkaroon ka rin ng kahit paano is pagiging conservative and discretion sa pagkukwento ng mga ganon. Though ako naman, dahil sanay naman na ako makarinig ng ganon. Sa opisina ganon? May mga gano'n sila Pero, magiging fair ako Magiging fair ako. Mas marami ko pang beses narinig sa loob ng church yung kwentuhang gano'n. Hindi, seryoso Kaysa sa amin sa mga teacher. Kaya minsan, parang nasusuya ako minsan na yun yung usapan. Kasi sa school, ang ano pa wag kayo maingay, may mga single pa dito. Pero sa church, hindi naman gano'n. Dahil nababasa ko nga itong mga ganito. Ito yung paalala na yes, may blessing sa sex, sa kasal. Pero hindi Bulgaran. Pero hindi naman yung para bang, kami nga 3 times a day, ginawa mong pagkain nyo. So, ang point doon, magkaroon ka na self-control and discretion sa pagkukwento din nun. Yung, kunwari, single or sabi nating bata, minsan, mami-misunderstood pa nila yun. Sabihin, may self-control po ba kayo, kuya? Yun. Saka baka matisod sila. Yes. Sa ganun. Ito din sinasabi na not in passion of lust. Kasi yung mga Gentiles daw, ganon. Okay, next, 6 to 8. Ayan. Verse 6 to 8. Huwag niyong gagawa ng masama.
Ulitin mo lang yung 6. Okay Sige, lang. huwag niyong gagawa ng masama o lolokohin ng ibang Christian sa issue na ito tungkol sa sex. Tandaan niyo, seryoso ang warning namin sa inyo. Paparusahan ng Panginoon ang mga gumagawa nito. Hindi tayo tinawag ng Diyos para gumawa ng kahalayan, kung hindi para maging banal. Kaya kung hindi niyo tatanggapin ang teaching na to, hindi tao ang tinatanggihan niyo, kundi ang Diyos na nagbibigay sa inyo ng Holy Spirit niya. Therefore, merong 4 na reason dito bakit kinocommand ang mga Christians for sexual purity. Number 1, sabi dito, because the Lord is the avenger of all such. So, ibig sabihin, si God daw ang maghihiganti o magbibigay ng parusa sa lahat ng sexual immorality ng isang tao kahit pa hindi siya nahuli. Okay. Ayun. Kasi pag sinabing avenger, tagapaghiganti, tagapagparusa, okay, nung isang bagay na hindi nakapag-take ng punishment. So, siya yung magpaparusa. Which is, binabanggit ko to minsan, hindi man related sa sex. Kunwari, yung magulang is pabaya, tapos yung anak yung naging breadwinner, pagpapalain ng Diyos yung anak, pero syempre, merong parusa at consequence ng Diyos doon sa pabaya na kumbaga, ikaw na bilang magulang. magulang na pabaya, wag mong sasabihin niya, anak, si Lord na magpala sa'yo, kaganon. gagamitin mo pa si Lord, di ba? Gamitin pa si Lord doon sa maling pamumuhay at pag-uugali. So yung number 1, gaganti si Diyos. Kahit I-avenge hindi ka niya. Mahuli. matiklo. Yes, okay. Number 2, tinawag tayo ni God hindi sa pagiging marumi, kundi sa kabanalan. So, ibig sabihin, kaya important yung sexual purity because it is a call from God. Okay? Na maging banal. Actually, medyo nag-branch out na nga ngayon yan, sir. Kasi, kunyari, ang usapan lang natin, wag magkabit, pornography, ganito. Pero ngayon, di ba, sa bagay noon pa rin naman, uso na yung sexual immorality sa same-sex, no? Lalo na sa mga Greek, no? Di ba sila? Yung Arsikenot tayo ba yun? Ayun, yung... Di ba sila, sila Troy, di ba? Teka. Hindi ata si Troy. Si ano? Ang pangalan, no? Sorry. Si Alexander the Great. Si Achilles. Alexander the Great. Diba? Si Alexander the Great. Si Alexander the Great, meron kasi siyang parang lalaki din na na partner na documented ng history. Normal din 'yon sa mga Greek na merong older man tapos merong younger man na effeminate. So yun yung kino-consider na parang mistress. Kahit si Nero, Nero. Ayan. So, ang point kasi ng mga Griego nun, and even yung mga Romans, yung mga noble, parang pag noble ka or aristocrat ka or royal, pwede mo itry lahat kasi powerful ka. Ano sa kanila yun? Parang prestige sa kanila. Privilege nila privilege sa kanila na matry nila lahat. Which is... Parang kapag tinry mo dun sa same-sex, parang iba ka. No, parang iba. So, Rango ka. Ganun. Kaso nga lang, dito binabaligtad ni Paul yung ganong konsepto kasi Gentiles yun eh. Sabi dito sa 1 Corinthians 6, 9-11 and 1 Corinthians 6 verse 15-20, sinasabi na we should glorify God in your body and in your spirit because both of them ay pagmamayari ni God. So ulitin ko ay number 1, si God ang magpapunish sa mga ganong sin. Number 2 is tinawag tayo maging banal, hindi maging marumi. Number 3, he who rejects this does not reject man but God. The reason kaya kino-call out niya tayo to sexual purity is that to choose sexual impurity means to reject God. Di ba, pag nire-reject natin si God, that is very sinful, di ba? Para na siyang unbelief kapag nire-reject natin si God. So, despite the petty ways many rationalize sexual immorality, pag daw parang wala tayong pahalaga sa mga sexual issues, nire-reject daw natin indirectly si God. Okay? Pag binabaliwala mo. Yes. Sabi dito, walang specific sin na mine-mention sa Thessalonians.
So, bakit to sinasabi ni Paul sa mga taga-Thessalonians? Nire-rebuke ba ni Paul yung mga taga-Thessalonians? Hindi. Pine-prevent niya na mahulog sa ganong kasalanan yung mga taga-Thessalonians. Medyo low-key lang yung Thessalonians no? Di natin napapansin dati. Pero okay din pala yung mga taga-Thessalonians. Sikat talaga, Corinthians. Yan. Romans. Yan. Yan yung mga madalas makot. Okay. And number 4, ika-apat na reason bakit tayo kinol for sexual purity is tayo ay ibinigay sa banal na Espiritu Santo. Because the body is the temple of the Holy Spirit. So, ulitin ko lang 4. Grieve din, no? Oo. Ibig sabihin, pagmamayari na tayo ng Holy Spirit. Strike 4 ka pala. Oo. So, isa-isay natin. Papanish ni God yung sexual sin. Number Mahuli 2 is, kailangan natin maging banal, hindi marumi. Number 3 is, to do that means, to do sexual sin is to reject God. And number 4, pagmamayari kasi tayo ng Holy Spirit. So, hindi natin pwedeng gawin sa katawan natin yung mga sexual sins. 4 counts. 4 counts of sin. Ng kaso. Di ba? Yun. Kaya ito, maganda tong susunod. Though part B na to, okay, sige. yung living the quiet life before God. Okay, verse 9 and 10. Tungkol naman sa pagmamahal sa mga kapatid, hindi na kayo kailangang sulatan pa kasi tinuruan na kayo ng Diyos kung paano mahalin ang isa't isa. Totoo ngang minamahal nyo ang lahat ng mga kapatid sa buong Macedonia. Pero nakikiusap kami sa inyo, mga kapatid, dagdagan nyo pa ang pagmamahal sa kanila. Okay. So, pinakikita naman dito yung kahalagahan ng pag-ibig. Okay. Hindi sinasabi ni Paul na unloving sila. Unloving or apathetic yung Thessalonians. Hindi Kumbaga, nire-remind lang niya at ini-stir up niya yung Thessalonians na mas pag-igtingin pa yung pag-ibig sa mga kapatid sa pananampalataya. Oo. Good job naman sila. Okay, verse 11. Gawin nyo ang best para maging tahimik ang buhay nyo. Huwag nyong pakialaman ang buhay ng iba at magtrabaho kayo para kumita. Yan ang inutos namin sa inyo noon. Napakahalaga na ang ambition at aspiration natin sa buhay ay mamuhay ng tahimik. Actually, yung salitang mind your own business is actually biblical. Yes. Pero maingat tayo kung ano yung ibig sabihin dito. Sige. Okay? Bigyan natin ng senaryo. Okay. Ano ba, sir, yung tamang paggamit? Okay, sige. Muna, tamang paggamit ng mind your own business. Dito muna tayo sa i-explain muna natin yung ambitionin o i-aspire. Okay. Pag sabi ambitionin o i-aspire, ibig sabihin is yun yung naisin natin. Yun yung i-goal natin. Pag sinabi naman quiet life, peaceful, calm, restful, and satisfying. Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng quiet life? Ibig sabihin, ito yung buhay na kabaligtaran ng buhay na gustong sumikat, gusto sa entertainment, gusto sa excitement. Okay? Payak. So, baligtad. So, kung ano yung quiet life is yung payak, simple, outside the limelight, sabihin natin na consistent lang na nagfo-flourish, pero hindi kailangan ng hindi nagsisik ng attention. Mainam kaya yun. Kunwari, pag alam ng mga taong, sample lang kunwari alam ng tao na mayaman ka, anak ka ni ganito, ganyan. Makapaglakad ka ba mag-isa, halimbawa sa Freedom Park? Makapaglakad ka ba mag-isa kahit gabi na? Hindi Hindi ka malaya. Pero kunwari, hindi ka naman sikat, tapos naglakad ka, walang papansin sa'yo Bakit? Kasi, yung religions today... Gusto ko lang namang kumain ng ng mango graham dun sa Hindi ako makabili. Ayan nga. Kasi anak ako ng kontraktor. Ayan nga, nabash ka pa. Kasi yung mga charismatic religion today na hindi gospel, hindi true gospel, yung tinuturo, ito daw ang kanilang focus. The religion or the worldly religion today has a God. Sinong God nila? Self. Yung religion today ay may priest. Sino? Mga celebrities. Ito kasi sabi ni ganito Sabi ko sa social media, ito kasi yung thought na Ayan. Minsan, may mga celebrity na maganda naman yung sinasabi,
Pero minsan Ngayon, influencer. Ano? Pero minsan sinusuri ko rin. Kahit maganda yung ibig niya sabihin. Kung hindi siya nagpo-point kay Christ. Kung hindi siya nagpo-point kay Christ at saka self-serving, hindi ko... Pero nakakadala, no? Kasi parang, tama siya. Example meron ako isang hindi inagrihan. Okay. Kunwari tirahin mo. Kunwari, nasin mo yung message, hindi mo re-replyan. Nasin mo yung message, hindi mo re-replyan. Sabihin nila, parang hindi ako, parang ano lang yan, nung araw, hindi ako required na humarap kung hindi ko gusto harapin yung isang tao or hindi ako required sagutin yung telepono. Ako, ang point naman, sinin mo, pinakita mo yung action mo na nagbukas ka. Yun yung maganda eh. Nakikita na sin eh. Yung simpleng effort na nagbukas ka, pwede naman sabihin mo ng simple din na, I'm sorry, I'm not available right now. Kasi, wait lang. Wait lang. I'm sorry, I'm not available right now. Pero ang galing, Ang galing ni Mark Zuckerberg. Bakit? Ginawa niya yung scene. Di ba? Kasi pwede namang hindi eh. Pwede namang hindi. Sa text, may scene ba doon sa text? Hindi nga alam kung nabasa niya eh. Pero yung sa Facebook, nakikita kong na-scene mo. Ngayon, pag binasa mo yung post na yon, ang daming nag-a-agree, naka-heart pa, naka-care pa, na para bang, hindi, okay lang, minsan hindi ko feel na. Ang sa akin naman, anong inaano niya? Anong pinopromote niya? Ang ugali? Yung rudeness and behavior. Sabihin mo, hindi naman yung pagiging rude. Meron tinatawag tayong human decency. Na yung effort mo na sabihin man lang na, ay, sorry, I cannot take muna right now. Can we do it some other time? O de ganun lang. At least na-i-announce mo. Ako sobrang iniiwasan ko yung nagsisin kasi sa line of work namin ang daming mga nagme-message. Minsan nga inisip ko paano ko siya i-manage. Kailangan ng tao. Problema minsan, pag nasin mo kasi, ako kasi, meron ako something sa sarili ko na pag nasin ko, obliged akong may isagot. Actually, sinasabi nga doon sa nabasa kong post, para bang hindi siya nagiging natural, mali yun, okay. Ako noon, ang pinopoint ko, para similar to doon sa pinag-uusapan namin la Kuya Joe minsan human decency kasi yun Human decency. Okay? Love is not rude, by the way. Saka ako sa akin, may something lang talaga na parang, ay, nasin ko na, kailangan ko itong reply. Kasi nga, you're a decent person. Ang problema, minsan, yung sa computer ako nakabukas ng Facebook, kasi doon, di ba, magpa-pop up lang yan sa ilalim. Kaya I avoid opening Facebook sa laptop. Yun. Yun pala. O kaya naman, kunwari hindi ko... Ibukas ko lang sa Messenger. Tas malinaw din sa amin, 8 to 5. Pag lagpas doon, meron akong karapatan na mag-ignore ng unless emergency. Parang kila Lovely daw, yung mga estudyante niya, minsan, hindi na niya sinasagot. Paano naman kasi, alas 11, gano'n. Ay, meron pa ako, 1 a.m., 2 a.m. Grabe. May mga ganun pa eh. Ganun ang gising. So, kumbaga, yung respect lang din. Katulad nga ng subject ko, personal development. Maging respectful doon sa ganung area. Yan. Mind your own business. Okay. Ano pang, yung religion daw ngayon kasi na hindi godly, ang profit nila is entertainment. Laging may something fresh and new. Ang kanilang scripture, tabloid, social media, newsfeed, information program. Ang kanilang place of worship, amusement park, theater, concert hall, kung saan yung may nasira. The Vanity Fair. Kung saan may baha na tulay, nandun sila. Kanina nga, nandun Hindi naman nagmo-monitor. Nagbibideo. Pero kanina, yung nadaanan namin sa gawin ng kain. Kain? Saan ka galing? Hinatid namin si Julie. Merong may nagre-report doon, parang officials ng hain Kasi nakagitna yung nagre-report, tapos may katabi siyang tigalaway Tapos may nagbi-video. Tapos seryoso So, hindi naman siguro, yung entertainment vlog. Si Maris Umali yun, Hindi, lalaki. Lalaki. Excuse me. So, basically, kung mga ganon, information na paghatid ka ng tulong, okay sana yung ganon. Meron ngayon, di ba, yung mga nagba-viral, yung kunyari, sulag! Nakaparado ba yan? Hindi. Sulag! Naku, bumbero, tumawag kayo ng bumbero! Nakalive.
Ano yung isa ko, yung mga nagko-content na, yung may ma-content lang. Rage bait. For example, yung nag-upload ng content na sa nung araw ng patay, kinuha yung bulaklak nung ibang puntod, tapos nilagay nila sa kalokohan. O tapos parang pinagalitan sila. Pero makikita mo na yung pinagagalitan na babae doon, siya yung may-ari ng account na scripted. sa scripted. Pagka ganun, inaano ko not interested. Yung ano pa, yung ngayon, yung Halloween costume. Si Undin, nakita yung police. mo ba? Yung police. Yun ang nakakalungkot sa ating bansa. Yung andaling i-call out yung ganun, pero yung mga actually ito naman yung The flip side. kung ito talaga yung layunin ng INC, kung ito talaga, no. Sabi nila 100 days na daw kasi na walang nangyayaring accountability. Okay? Doon sa mga issues ng corruption. Okay. So kaya siya nagko-call out for rally. Kung yun talaga, okay? Kung yun talaga, yes. Ang medyo na ano lang ako, ang medyo na off lang ako, pinakita nila ilan yung percentage ng mga INC at hindi INC dun sa total population na mga bumoto. Tapos sinasabi nila, sinisisi nyo kami na binoto namin ito, pero mas marami nga kayo. Kayo kasi yung maingay. Sorry. Kayo kasi yung kilala ng tao na black voter. Yung hindi nyo na nga dapat ginawa, kahit na nga ba 2 or 3% kayo, hindi na nga dapat ganun yung ginawa. Nanisi din kayo nung ibang 80. Actually, it doesn't make two wrongs right. Kapag sa imbis na mag-repent, para bang binalik mo pa yung blame na bakit kayo yung sinisisi. Kunyari, nagnakaw ako, no? Pagkatapos siya din ba't di mo ulit? Kasi para ito pinapoint out nila 2 or 3% lang daw sa total ng population yung INC na voters na kaya bumoto. Kaya huwag kami sisihin. Tapos, ba't kami sisisi Ba't sinisisi ba? Marami kasing naninisi sa kanila. Okay? Dahil sinuportahan nyo ito. Ngayon, makikita mo doon, 83, 84% ibang religion. Ang point kasi, sinabi yun ng leader nyo na yun na iboto. Exactly. Ako, kaya ko sabihin yun. Kaya, accountable kayo. Kaya ko sabihin yun is, hindi ako part ng, 83% na ito ang binoto, kaya ka sabihin. Time and time again, hindi lahat kasi ng unity is tama. May mga unity na mali katulad ng Torre ni Babel. Ngayon, kaya ang sinasabi ko, if ganito nga yung layunin nila, very good. So, kumbaga, hindi para naman tayo... tayo... out yung so, kumbaga, hindi naman natin dinidemonize yung, yung religion o yung layunin. If ganon ang kanilang intention, very good. Kumbaga, saludo ako sa kanila kasi ginagawa nila yung part nila para mag-take ng accountability mag-take ng accountability sa government. Bilang isang grupo. However, if it is just a flexing ng political power and mali na yon. Hindi na siya godly na. Kasi pwede rin na tandaan bagay. nyo malakas kami. May kapangyarihan kami na i-endorso ang mga politiko. They're very helpful din. Kunwari sa mga calamities, ganyan. But then, the acid test pa rin is hindi yung good actions mo eh. Ang acid test pa rin is tama ba yung faith mo. Kasi kung mali, kahit ano pang mabuting gawa yan, maruming basahan lang. Sige, sir. Okay. So, going back, sabi dito, mind your own business. May din kasi meron din naman kasing term na parang ginagamit nila to sa mali, which is, huwag nyo akong pakialaman hindi ganun ibig sabihin ito. Hindi siya ganun. Yung mind your own business na to, ang ibig sabihin ito is... busybody. Wag maging busybody. Pero hindi ka apathetic sa needs at saka sa ang tawag dito, welfare ng ibang tao. Madami kasing taong hindi marunong lumugar. Di ba? Kung lulugar lang ang mga tao, sa mga kwento, ang mundo eh. Yung may mga kwento ka lang yung okay naman na eh. Kaso nga lang para bang mang-aasar ka lang para ipakita mo na mas maganda yung idea mo na, hindi dapat ganyan, hindi dapat, ito, ganito dapat, ganyan. Okay siya in a sense sa planning. Pero kunwari, andyan na sa execution. Hindi naman ranting na lang yun. Hindi naman kasalanan yung ginagawa niya. Wala naman doon. Dapat, may
Hindi. Marunong tayo mag-shut up. Ayun, para Saka minsan kasi may mga taong sobrang makialam sa buhay. Na, sino ka ba? Sa buhay ng... Di ba mayroon akong pinakita sa'yo na, Sir, tahimik ka ngayon. Bakit ba? Ano bang... Wala naman. So, dapat pag pa lang, alam mo na hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Ayaw kong sabihin sa'yo. O kaya pwede mo nang tanungin lang na ganito. Kunwari, kung hindi ka talaga busybody pero concerned ka, pwede naman ganito eh. Sure ka, okay ka lang, kaya mo okay lang ako. Tapos na. Ibang usapan na, wag mo na i-pry. Magko-conclude pa na... May magko-conclude. Na, may babae ka ba? Parang... Tapos, oo, kako. Sabi ko na. para dadahay ko na lang. Kahit wala eh. So, syempre, yun nga. Tayo magsinungaling, pero kumbaga, in the sake na galon. Nakarindi kasi, Bakit? Diba? Yung minding your own business is that inaalaw mo yung mga tao na i-handle nila yung own affairs nila. Kaya nga even sa church, bago tayo manghimasok sa buhay na ibang tao. Prinsipyo ng autonomy. Okay. Tinatanong mo muna sila, kaya nyo namang i-resolve yan, right? Even sa school. Sa mga bata, sa mga deacon, isa yun sa checklist, kailangan, sine-check on na marunong kumawak ng baso at uminom mag-isa. Diba? Yun ang checklist doon. Kumbaga, hayaan mo lang sila kung meron ako nag-conflict na 2 teacher. Kausapin ko. Actually, hindi muna ako mediator. Tinatanong ko lang silang magkahiwalay. Kaya niyo po ba i-resolve ng kayong dalawa muna? Sige po sir, tatry muna po namin. Pag di nila nagawa, tsaka pa lang nila iyan sa akin. Advisor ang dating mo. Una sa lahat, pag medyo tumatanda ka, nagiging trentahin ka na nga. Ilinyahin trentahin eh. Ayaw mo na ng masyadong marami issue. Ayaw mo na ng mga drama-drama sa buhay. Di ba? So, kumbaga, the less that you know about personal matters sa buhay nila, mas okay. Hindi yung uri-ritin mo pa. Hindi yung parang aalamin mo na ilang beses nangyari. Saan? Saan nangyari yan? Gano'ng karaming... hindi na gano'n. Parang pang OA naman na yung... Ano ba yung goal? Bakit mo tinatanong yun? Sinasatisfy... Taga the buzz. Sinasatisfy mo ba yung flesh mo? Ano ka ba? Reporter ka ba? Kahit nga reporter. May mga takles ang reporter. Kaya nga. Ano ka ba? Umalahokan na taga-announce ng balita bago pa man dumating yung actual na pangyayari? Ganun ba? Okay. Di ba ganun yung sa... yung taga-announce ng balita, ay ng batas kapag may na-form. So, ganito. Paano naman yung hindi ka busybody, pag sabing busybody is masyado kang pakailamero sa buhay ng iba. Ayun. Paano mo yon ihiwalay sa merong pakialam talaga? Ganito kasi yan, sir. Yung naalala ko, ito, nirehearse ko na to sa utak ko eh. Okay. Sige. Kasi sa Bible, sa Matthew 23, yan yung mga woes na iisa sa Pharisee. At isa sa mga woes doon is you lift up yung you lay up heavy burden sa mga tao, pero hindi man lang kayo nag-lift up kahit na isang finger to help them. So, ang application nun o ang interpretation nun is, kayo, sa tao, dami nyo sinasabing bawal sa Pharisee, bawal yan. Pero di naman tinutulungan. Ayaw naman tulungan. So, kung i-apply natin sa present time, parang binabawal mo yung tao. Dapat hindi ganyan. Dapat ganito. O sige, gawin natin ganito. Ayaw mo naman tumulong. Ayaw naman tumulong. Parang nang-a-advise ka, pero hindi ka willing dun sa gera mismo. Minamanduhan mo lang na pangit to, mali yan, dapat ganito. Pero sige, go, ayusin natin. Pero wala ka naman, hindi ka aambag. Sa akin, alam problema yung nagsuggest ka, tapos may po-provide kang solution. Alam problema sa akin yung ganun. Ang ayoko lang yung nagrarant ka na lang na malito, ang ganun. Kasi parang sa imbis na nakaka-contribute ka, parang bang parang bumibigat ang parang ang bigat. Ang bigat mo kasama parang ganun. Talo na naman, makikita naman mali dito. Magre-request na, dapat ganito dapat ganyan. Solusyon. Pero kung sapat yung pagkakaroon mo ng pakialam, kailangan ng tulong, tulungan mo lang. Hindi mo na kailangan alamin yung
details. Iba kasi parang Mata't bibig ka lang parang ganun, walang bisig. Iba kasi parang forensic Lalo-lalo na yung cell group system natin dati na para bang, saan kayo nagpunta? O sino kasama nyo? Saan kayo nag-date? Parang reporting system naman na yung nangyari. Ayoko dyan sa jowa mo. Hindi yung pinagpaalam sa akin yan. No. Hindi yan parang approve lahat ng board. Na lang. Di ba? Ang pwede lang nating saklawan at galawan is yung area Hayaan mo sila na ibinubukas lang ng tao sa'yo. Hindi mo sila pwedeng panghimasukan sa area na hindi nila binubuksan. Jesus nga Diba? Kaya naman niya tayong pilitin na sumunod Paano ginawa niya sa woman at the well? Di ba? Diba? Hindi naman sinabi na, ikaw nagpalusot ka lang pero may kabit ka. Hindi naman ganun pagkakasabi niya. Diba? So, very respectful pa rin si Pero ang ganda ng kwento, Jesus. no? Ang galing di makapag-usap ni Jesus, no? May din May tamang way din. No? May tamang way din ng pakikipag-usap. May pilantik din Okay. So, wag pakilamero, pero magkaroon ka ng tunay na pagmamahal, pakialam, na hindi mo siya parang binabaliwala. Yung thin line kasi dito, sir, is kunyari, ikaw bilang isang taong nakakakita ng mga hindi nakikita ng tao na maaaring ikapahamak niya. So yun, minsan nakikialam tayo na, Brad, baka ganito. Mag-warning ka. Ngayon, hindi mo ngayon pwedeng sabihin na mind your own business. Kasi lugi ka naman. So tamang paggamit lang na to. Tamang paggamit lang. Oo, kasi kung siya naman, concern siya sa'yo, core people mo, kaibigan mo, may case siya na sabihin sa'yo. Tsaka don't pry questions doon sa mga tao pag alam mo na hindi nga siya open doon sa ganung bagay. I-respect mo pa rin yun. Ang mahalaga, you're just there as a friend. Kahit nga hindi mo siya muna bigyan ng advice andun ka lang, nandun lang yung presensya mo. Hingahan ka lang. Yun lang. And that's already fine. Hindi, kasi maraming mga tao, they use information as power over you. Oo. Tapos, magyayabang pa na, ang dami kong alam sa kanila, pero hindi ko ginamit sa, the glory to you. Oo nga, purihin ka. Dapat mo talagang hindi ginagamit against sa kanila yun. Kasi yun yung... Purihin ka. Kasi yun yung ugali talaga dapat ng Kristiyano. Kasi sa mga subject, pinag-aaralan din namin yan Nasa social work with groups na ako SW12. Di ba yung dati is groupthink yung topic nyo? Ngayon kasi, sa mga bawat grupo daw, may mga kanya-kanyang kalalagyan yan ng mga role. So, meron nga enabler, facilitator, tapos meron nga din yung mga negative, yung nagreklamo lang, mga naghahanap ng mali. Kaya may personality test din Sino yung prone na ito'y gawin, sino ito yung weakness. Kapon nga nag-take ako ng personality test. Talaga ba? Oo. Parang ano lumabas? Lagby kasi yung ginamit kong personality test. Ano yun? Familiar ka doon? Lion, Otter, Golden Retriever, tsaka Beaver. Familiar ka sa personality test na yan. Ang pinakamataas ko ay Lion. Beaver. Beaver. Pakalawa yung Lion. Ayun. So Beaver, Justin? Hindi. Beaver is more on, nakalimutan ko na. Katulad ko masyado, more on sa people din kasi yung sa Beaver. Yung Lion. Pero ang pinaka yung Otter. Yung sa Lion is sa leadership. Yan. Isa kang leader. Pero ang goal doon, mabalance may apat na yun. Hindi pwedeng, dominant naman kasi talaga. So alam mo kung ano goal. yan? Parang Slytherin, Gryffindor. Ano pa yung... Hufflepuff and Ravenclaw. Ayan. Ravenclaw. Yung Ravenclaw, yung mga pupogi ba yun? Sila ba yung magaganda? Yung ba ang basihan? Kala ko yung personality. Hindi, may ganun di ba? Okay, sige. May ganun na pala. Kasi minsan nakapanood ako nung parang dog show divas na podcast yun. Dalawa silang gay na it's giving me it's giving me Gryffindor. It's giving me Slytherin. Hindi gano'n. Hindi gano'n yung wala namang sense. So, hindi gano'n. Yung personality test na yan. Ay, hindi. Parang sa yung sa Divergent. Pwede yun. Ayun. Ano yung mga parang sundalo doon?
Basta abnegate, merong mga dauntless, at saka yung... Mulawin. Hindi, divergent yung sinasabi mo eh. Abnegate sila ata yung matulungin eh. Tapos merong dauntless. Ayun, dauntless. Oh, yun yung mga bold. Oo. Oh, actually, dalawa lang yung natandaan ko. Yung abnegate sila yung mga helpful eh. Kalimutan ko yung dalawa pa. Basta ito lang yung point. Whatever our personality is, make sure na yung character natin is Christ-like. Sabihin natin na bold, sabihin natin extrovert, may introvert, lahat yun, uuwi pa rin sa yung Ikaw, identity natin is... Ano tingin mo? Ako kasi ambi talaga ako eh. Ano ko, nung nakita ko yung introvert, Ay, may ganon? Ano yun? yung introvert, pinipili mo yung sitwasyon. Kunwari, magiging dramatic yung usapan, parang, May control ka. Sa ambi ba, ano? Sa ambi, yun nga, merong area May na... time ka na under your control. Or outside. Pero hindi pa ako sure kung ambivert o introvert. May time kasi tahimik lang naman ako eh. May time na maano ko. Kunwari, nag-talk ako. Maingay ka. Maano ka. Nung nagtotalk ako, maingay ako. Pero yung kunwari, nagpe-prepare ako, hindi ako gagawin sasalita kasi kinakapa mo pa yung ano eh. Walking on eggshells, parang gano'n. Kumbaga, kaya mo naman mag-isa eh. Parang ako kasi, kaya ko mag-isa eh. Pero kapag nandun ako sa time na may switch ako, pangit yan. Kunwari, pag gumagawa ako ng report, Dito to. May switch talaga pag ako. gumagawa ng report, hindi pwedeng may kasama ako. Pag gumagawa ako report, hindi pwedeng may kasama ako. Kasi pag may kasama ako, madadaldal ako. Baligtad tayo. Mas kaya kong gawin yung task ng magulo. Yan ang magulo tayo. Hindi. Mas malinaw sa akin. Nag-zone kasi ako kapag may report. Alam mo, hindi ko mag-gets eh. Nagre-review ako, nagpapatugtog ako. May... Kunyari, kumakain ako, dapat may papanoorin ako. Pag siguro nagre-review, ganun ako. Pero yung paggagawa ng report, di pwedeng ganun. Kasi kung nagbibilang ka, ma-distract ka lang ng konti, magiging iba-iba bilang. Yan, may biro nga, pinabilang yung lahat nung, pinapa-inventory yung lahat nung ano eh. Di ba yung tiles at saka yung, ang tawag dito, yung steerer. Styles. Saka, sir, pag kunyari may yung nag-aaral ako, hindi ako yung focus ko, hindi siya nagsistay eh. Parang, dito ako, tapos parang may makikita ako, May mga time ako, pero bihira na naman. May mga time ako, area na zone. Naka-zone ka. Focus ka lang talaga. Naka-zone ka. Nanood ka ng Kuroko no Basket, di ba? Yung parang, hindi. May zone kasi doon na tinatawag yan. Last part. Naka-zone. Di ba basahin na explanation na part? Work with your own hands. Sabi ni Paul Washer, we must love good work. We must love hard work. Kasi may ano doon eh. Merong character building eh kapag nasasanay tayo na paghirapan yung isang bagay. Hindi natin mahal yung paghihirap. Mahal natin na merong effort sa pagkamit ng mga bagay-bagay. Kaya nga sinasabi, hindi tayo binigyan ng espiritu ng timidity. So, huwag tayo maging tamad doon, lalo-lalo na sa kingdom ni God. Okay? Even sa pagtulong sa ating kapwa. Last part na to, verse 12. Pag ginawa nyo yan, re-respetuhin kayo ng mga hindi naniniwala sa Panginoon at hindi nyo na kailangang umasa sa ibang tao. Yung point na yung iba kasi hindi naman Christian, ibang tao hindi naman of same belief. Pero pag nakita nila na yung buhay natin is kakikitaan ng sabihin natin na integrity, ng diligence, ng honor. So, hindi man nila nabasa yung Bible, it is as if na nagkaroon sila ng glimpse. Pero alam mo, sir, tama yung sinabi niya eh. Kasi, kapag tayo nakikita na umaasa lang sa iba, pinapakain tayo ng ibang tao, parang wala kang honor. May one time nga, kasi ang pinag-uusapan namin sa school is about paggawa na action research. Kano isang teacher doon, ako, sasakay na lang ako doon sa ibang mga gusto gawa na research, so ikigroup na lang ako. Ngayon, nabigyan kasi ako ng opportunity mag-talk. So, nagbigay ako ng insight ko. Kinala mo. Then sabi kong ganun, siguro, pag
siguro ang insight ko lang, pag gagawa ko ng action research, ang gusto kong kagrupo, yung mga performer din tsaka contributor. Kasi, hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, nung high school tsaka college, binubuhat na nga natin yung ibang mga kagrupo natin na tamad eh. Hanggang dito ba naman ako sa professional arena, pabuhat ka ba, pabigat. So, mahiya naman tayo. Mayroong pasit kanton contributor kasi talaga. Hindi ganon. So, kumbaga, dahil professional sa tayo, baka pwedeng magkaroon ng character development. Oo naman. Di ba? Pumasa na tayo eh. Hindi. Nasala ka na eh. Di ba? May mga ganon teacher. Proud pa sila na, makikiride na lang ako. May tinatawag na humanitarian act or humanitarian deed na naiintindihan mo bakit hindi ganun kalaki effort na nabigay niya that time. Pero yung all the time ka na lang na umaasa, baka kang pwedeng tablan naman ng konting hiya. Tinuturo yan. Oo. Tinuturo yan. Yung hiya, utang na loob. I-apply Baka pwedeng i-apply yung hiya. Ayan. Kapal ng apog. Alam mo bakit apog? Bakit? Bakit ang kapal ng apog? Nilalagay pala yun sa mukha dati, yung apog. Okay. Parang pulbo. Okay. Kaya kapag siya makapal-apog mo, parang makapal yung makeup mukha. mo. Okay. Pala yun. Naintindihan ko na. So, basically, to summarize, sasabi dito na as a Christian, it is normal na umalis tayo sa sexual sin. Yeah, walking in the light. And we walk in the light. Sexual sin. Then, magkaroon tayo ng pakialam sa kapwa, pero wag pakialamero. Ayun. The paradoxical. Maging mamuhay tayo na simple at tahimik. Mas less ang conflict nun kapag kagano'n. Ayun lang. Ayun lang, guys. Diba? Goodbye. Bye.